Good afternoon, Wisdom Online. Na-miss ko kayo. Okay, sisimulan ko sa linyang ganito. Alam nating lahat na ang Bible ay love story between our Heavenly Father and us, His sons and daughters. Do you agree? Alam nating lahat na ang heart ng ating Father God ay relationship and never about religion. Do you agree? Isa sa proof ng itong sinasabi ko ay, let's go to Matthew 5:23 to 24. 23, if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. In the eyes of our Father, relationships are far more greater than our offerings to our Lord. Nag-a-agree ba kayo dito? Yung tinukoy natin na Bible verse dito, I'd like to share with you yung personal revelation na nakuha ko sa Panginoon. Kaya naman pala, sinabi ni Jesus na kung meron tayong something, meron tayong galit dun sa kapatid natin, iwan muna natin yung offering, yung pera, kung yung prutas, kung ano man yan, tsaka tayo makipagbati at bumalik sa Panginoon. Yun pala, kailangan natin ng divine alignment sa ating Panginoon. God is the God of relationship. And kung hindi iyon ang heart natin, paano mag-a-align sa puso ng Panginoon? Mababaliwala yung offering and sacrifice natin kung yung heart natin against sa relationship na yun naman talaga ang pintig ng puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tinitignan ng ating Panginoong Hesus sa verse na to ay ang purity ng ating heart. And sa eyes ng ating Father God, the best offering that we can give to Him is the purity of our hearts. Ngayon, bago tayo magsimula, bago tayo dumating sa exciting part, let's pray first. Lord Jesus Christ, I just want to thank you, Lord. I thank you, Lord, for using me mightily to release your word, to release your revelation, O God. May all the words na lalabas sa bibig ko will be full of salt and light that can penetrate the bones down to the soul of every believer na nakikinig ng panalangin ito na nandito sa preaching na ito at nanonood online. We declare and decree the power of your blood. I come against any kind of interruption, disruption, destruction in the mighty name of Jesus Christ. I thank you, O Lord, na tinitreat namin tong preaching na ito as you, O our Father God, examining our hearts. We permit you na i-real talk kami ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Now, I'd like to share with you 3 Bible stories that show relationships matter more than anything else. Let's go to the first story, the parable of the prodigal son. Luke 15 verse 11, a man had 2 sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Verse 13, a few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. Let's go to verse 14. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. 15, he persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. 16, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. So nandun na siya sa punto, nakakainin niya na yung kaning baboy. But no one gave him anything. Let's go to verse 17. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. 18, I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you. 20, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, kissed him. Marahil itong parable of the prodigal son, alam na alam nating lahat, lalo sa mga kapatid ko na iyos na o matured Christians na, no? Pero alam natin na ang parable na ito ay tungkol sa love story ng ating Ama patungkol sa atin. The kind of love na nagsasalita, yung klase ng pagmamahal na nanonood sa mga buto natin. Can we go back to verse 17, Tek?
Sabi dito, when he finally came to his senses, ang bumalik sa alaala ng prodigal son, walang iba kung hindi yung memories niya sa tatay niya. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo dito, kahit for a time sa Bible story na ito, nagkaroon ng separation yung anak sa tatay, pero hindi pa rin nawala yung good relationship na ininvest ng tatay sa anak, kaya naman nakuha ng anak na alalahanin, yung napatrowback ika nga yung anak sa good memories niya dun sa tatay niya at dun sa nangyayari sa bahay nila. I believe para maalala nung anak na ang daming pagkain sa bahay nila, ultimo yung mga katulong, maraming pagkain, ang tinutumbok ng Panginoon dito, hindi pwedeng ikisan yung memories natin sa ating mga magulang, lalo pa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pinupunto ko dito, tong Bible story na to demonstrates that our relationship with our Father is far more important than the riches of this world. It's as if sinasabi ng Panginoon dito, ang pera, madaling kitain. Pero yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo, hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong halaga. Do you agree? One word I received na gusto kong i-share sa inyo na pick up ko dito sa Bible story na ito. Yung word na investment. I believe na ang Panginoong Hesukristo, si Diyos Ama and si Jesus, ang pinaka-investment niya sa atin, I believe may pangako ang Panginoon dito na nakalagay sa Bible na yung kanyang commandments, yung kanyang word, nakaukit na sa puso natin. And pwede nating ituring yun na investment. Tama, Pastora? Tama ang sinabi ko. So, ang pinupunto ko dito, the greatest investment is our relationship with our Father in heaven. Sa mundong ito na ang dami-daming, hindi ko sinasabing masama pero mapapa-heart check talaga tayo, saan ba talaga natin tamang i-invest yung buhay natin? Doon sa investment na alam natin pag tumaas ang gas, wala na? O doon sa investment na tumaas man ang lahat, alam natin, katabi natin ang Panginoong Hesukristo? Ang na-pick up ko sa Bible story na to na gusto kong i-share sa inyo, every time na pinipili nating pahalagahan ang relasyon natin sa Panginoon, everything else will follow. Sa Bible story na ito, nagkaroon ng saglit na separation yung prodigal son sa tatay. Pero sa pagkakaalam ko, ang ending ng kwentong ito, nung umuwi yung anak sa tatay, dinamitan siya ng magandang damit, sinuotan siya ng alahas, tapos nagpapiesta yung tatay niya. Ang pinupunto ko dito, pag nauna yung investment, yung good relationship natin sa Panginoon, susunod ang celebration, susunod ang breakthrough, everything else will follow. Do you agree? Nung una, real talk, nung sinabi sa akin ni La Pastora na ako yung magpe-preach, tapos isa ito sa Bible story na inimpress sa akin ng Panginoon. Sabi ko pa kay Jesus, hindi ba parang pang baby Christian tong parable of the prodigal son? Pero ni-real talk ako ni God, hindi pala. Sa paanong paraan? Ang kinakausap ko dito ay yung mga matured Christians na, sa kwento ng prodigal son, mas pinili nung anak yung relasyon, ang nakarelasyon niya na yung pera, ang nakarelasyon niya na yung spirit of greed, yung spirit of pride. Mas pinili niya yon kaysa sa relasyon ng tatay niya. And real talk, marami sa ating mga Kristiyano, lalo yung matured Christians na, baka kako mas pinaglalaanan natin ng oras, yung ibang mga bagay katulad ng trabaho, even ministry, pwedeng yan ang karelasyon mo pero hindi pala talaga ang Panginoong Hesukristo. Yung bagay na pinaglalaanan mo ng too much time, unknowingly, baka yun na ang karelasyon natin at hindi talaga ang Panginoong Hesukristo. So dito ko naintindihan na hindi pala talaga, hindi pwedeng ekisan yung bawat Bible story na pang baby Christian lang to at hindi to applicable sa mature Christians. Nagigets nyo ba yung pinupunto ko dito? Sa kwento ng prodigal son,
talking about yung purity ng heart. Nung nandun siya at kakainin niya na yung kaning baboy, at nabalik sa kanya yung memories na ininvest sa kanya ng tatay niya, bago siya umuwi dun sa bahay, ang tinapon niya ay pride, tapon ang greed, tapon ang shame. Umuwi siya sa bahay ng tatay niya na bit-bit yung offering of the purity of his heart. Kasi nagkaroon na siya ng repentant heart. And I believe that is the best decision na pwede nating gawin. Hindi ko kinakausap dito yung non-believer o baby Christian. Even as palagi tayong, isa sa natutunan ko kay Holy Spirit, masarap magpa-real talk kay Holy Spirit. Kasi sino pa bang magre-real talk sa atin? Hindi man 24/7 nandyan si Pastora. Hindi naman 24/7 nandyan yung wisdom group leaders natin. Ang pinaka-boses na dapat lagi nating asamin ay ang boses ng Espiritu Santo. Ang boses na palagi tayong ibabalik sa aspetong relationship sa Panginoon. Nag-a-agree ba kayo dito sa sinasabi ko? Dito ko naintindihan yung talking about na pag inuna natin yung relationship sa Panginoon, yun yung greatest investment natin more than anything else, susunod yung blessings. Dito ko mas naintindihan. Kaya pala sinabi sa Matthew 6, verse 33, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need." So yung pinag-usapan natin ngayon sa first Bible story, tungkol sa importance ng relationship natin sa ating Father God. Now, pupunta tayo sa mas exciting part. Yung gaano kahalaga sa Panginoon, yung relationship naman natin sa ating fellow believers. Handa na ba kayo? Parang humina ang sagot nila, Pastora. Okay, sige, hihimayin natin to. Let's go to the second Bible story, the parable of the unforgiving servant. Matthew 18:23, once there was a king who decided to check on his servants' accounts. 24, he had just begun to do so when one of them was brought in who owed him millions of dollars. 25, the servant did not have enough to pay his debt, so the king ordered him to be sold as a slave with his wife and his children and all that he had in order to pay the debt. 26, the servant fell on his knees before the king. Sabi nung servant, "Be patient with me," he begged, "and I will pay you everything." 27, the king felt sorry for him, so he forgave him the debt and let him go. 28, then the man went out and met one of his fellow servants who owed him a few dollars. He grabbed him and started choking him. Sabi nung servant, "Pay back what you owe me," he said. 29, his fellow servant fell down and begged him, "Be patient with me and I will pay you back." Verse 30, but he refused. Instead, he had thrown him into jail until he should pay the debt. 31, when the other servants saw what had happened, they were very upset and went to the king and told him everything. So he called the servant in. Sabi nung king, "You worthless slave," he said, "I forgave you the whole amount you owed me, just because you asked me to. You should have had mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you." 34, the king was very angry, and he sent the servant to the jail to be punished until he should pay back the whole amount. Last verse, 35, then Jesus concluded, "That is how my Father in heaven will treat every one of you unless you forgive your brother from your heart." Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay kung gaano kaimportante sa Kanya yung relationship natin sa mga kapatid natin sa Panginoon. That whatever we have received from the Lord, ang task natin ay i-share iyon. Sa parable na ito, nakatanggap siya ng mercy. So, ang task ang inaasahan ng king, ang ipapakita niya sa kapwa niya servant na may maliit lang naman na utang ay mercy din. Naalala ko si Pastor Riz, isa sa preaching niya sa tithes and offering, sabi niya, hindi tayo lake. Kasi ang lake ay still stagnant, walang galawan. Tayo ay river, dumadaloy, tuloy-tuloy. Dito ko naintindihan na, lalo dito sa parable na ito, na every time, pinagdadamot nating idaloy sa iba, yung na-receive natin sa Panginoon, affected ang relationship natin kay Lord.
Ulitin ko, every time na pinagdadamot natin yung forgiveness, pinagdadamot yung mercy, pinagdadamot ang kabutihan ng Panginoon, affected yung relationship natin sa Panginoon. Sa kwentong ito, hindi naman nagalit yung king dun sa amount. And I believe hindi naman yun ang tinutukoy ng Panginoon. Nagalit yung king kasi mas binigyang importance nung servant na pinatawad niya, yung sin ng iba. Gusto niyang makaget even, gusto niyang makagante kesa unahin yung relationship. And I believe ang lakas maka-heart check nitong parable na ito. And real talk, isa ako sa na-heart check dito last year. Dito ko mas naintindihan na hindi pwedeng, hindi lang yung pagdadamot ay hindi lang tungkol sa pera eh. Pero yung pagdadamot na lahat ng dinownload niya sa atin, lahat ng karakter ng Panginoon, nasa atin ng lahat na believer eh. Ang tanong, ibabahagi, isi-share mo ba ito sa iba? Ipapa-experience mo ba ito sa iba? O feeling mo ikaw yung mas mabuti at yung kaharap mo, demonyo? O kung yung kaharap mo, mas masama kesa sa'yo? Ang Bible story na ito, ang parable na ito, ay naniniwala ako, ang pinupunto dito ng Panginoon, that we should treat our relationship with our fellow believers with the fear of the Lord. Pwede bang gusto kong ipagdiinan to, na alam ko na yung unforgiveness nakaka-block ng blessing. Pero pwede ba nating namnamin ito? Na sa parable na ito, hina-highlight ng Panginoon na matakot tayo sa Kanya. Kasi ang taong galit, walang mabuting sasabihin yan. Real talk. Lahat ng kababuyan, lahat ng masamang salita, maiisip na niya. Nagkamali, ang pinupunto dito ng Panginoon, nagkamali man, and sa ating lahat, Wisdom Online, makinig sana po kayo. Nagkamali man sa atin ang ibang tao, sa parable na ito, ang pinupoint out ni Lord, mas malaki ang pagkakamali natin sa Panginoon. So, no one can boast na mas holy tayo, tapos yung kaharap mo na believer din, ay lesser holy kesa sa'yo. I'd like to share with you 2 verses na again, malakas maka-heart check. Let's go to Luke 12 verses 4 to 5. Ang sabi dito ng Panginoon, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God who can destroy both. Alam ko na lahat tayo gusto ng blessings. Pero kasi pag nauna yung reverential fear natin sa Panginoon, lahat ng yan susunod sa atin at higit pa. Tama, Pastora? Next verse na gusto ko na namnamin natin. James 4 verse 12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy, but who are you to judge your neighbor? Just because nagkamali sa'yo yung fellow believer mo, itatapon mo ba yung relasyon na yun dahil lang sa feeling mo mas naargabyado ka? So, nasa ng pagmamahal doon? Alam nyo, one thing na natutunan ko kay Holy Spirit sa lahat ng na-experience ko, walang nananalo sa kung sino yung tama, sino yung mali. Parehas lang tayong talo dito dahil tuwang-tuwa ang enemy. The devil is after strife. But the Lord is after our relationship. Hihinga muna ako, Pas. One revelation na gusto ko sanang i-share sa inyo, na yung dahil sa galit natin, real talk naman nangyayari yun, nasasabi natin na, ikat ko na tong friendship na to. Binaboy ako nito pinalastik ako nito Pero dito ko naintindihan, yung relationship na gusto mong itapon, yun ang pinagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo natin sa cross.
Yung relationship na yon na binayaran niya at ibinigay niya sa ating lahat for free. It says in James 1:17, every good and perfect gift comes from the Lord. Yung relationship natin sa mga kapatid natin sa Panginoon, sa body of Christ, regalo sa Panginoon. Real talk naman sa makatotohanang buhay. Pag niregaluhan ko si pastora ng jewelry, ng necklace, at nakita ko, ibinigay niya lang naman sa iba, na witness ko, di ba ang sakit naman talaga? So, paano kung ganun pala yung perspective ng ating Panginoong Hesukristo? Ang dali nating itapon yung niregalo niya sa atin. Ang gusto niya, bigyan natin ng importance because He, again, is the God of relationship. Do you agree? My point is, relationship is far greater than the mistakes of your fellow believer. Sa mundong to, palaging nakasanayan natin na mas importante ang maging tama kaysa maging mabuti. Sa mundo yon. Pero sa ating believer, we have to move in the opposite spirit. It says in 1 Samuel 15 verse 22, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering. Ang tanong, kanino ba tayo nag-o-obey? Kanino ba tayo nagsasubmit talaga? Sa Father of Chaos o sa Father of Relationship? Hindi ko alam kung naabutan nyo to, no? Kasi isa sa naging linya to noon nung isang show sa Channel 2 na dalawang attorney yung host. Ang tagline nila, pag may katwiran ka, ipaglaban. Alam! Alam ko hindi nila alam. Natatawa ako sa mukha ni Tony, hindi niya maintindihan yung sinasabi ko. Pakitranslate na lang, Sophie. My point is, can we show the next slide? A true follower of Jesus walks in love and not in hate. Patunay dito, it says in John 13:34-35, sabi ni Jesus, so now I am giving you a new commandment. Love each other, just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So, paulit-ulit na si kada sentence, puro love. Ewan ko na lang pag hindi natin naintindihan dito, no? Alam nyo, nagigets ko yung pangako ni Lord na lahat ng good works na ginawa natin dito, may naka-attach na reward. And sino dito excited doon? Our reward comes from the Lord, hindi sa tao, ano? Naiintindihan ko yun. Pero, paano kapag tinanong pala tayo ni Holy Spirit, bilang ang sabi niya, sa love makikilala lahat ng disciples niya, paano pag tinanong tayo ni Holy Spirit na, nagmahal ka ba talaga? Pwede niyong namnamin, ano? Kasi, ilang beses akong napaisip dito. Kasi hindi maaring ang galing-galing nating magsalita sa unahan. Lahat ng Bible verses kaya mong i-quote. Lahat ng kwento sa Bible from page 1 hanggang dulo sa ulo mo. Pero kasi dito ko naintindihan, kaya pala sinabi ni Jesus sa Bible, faith, hope, and love, but the greatest of all is love. Kasi sa love, nakakabuo ng relasyon. Sa pride, wala. Sa love, nakakabuo ng relasyon at nagtatagal. Pero sa hate, wala. Sa pride, wala. Sa greed, wala. Nagigets nyo ba yung pinupunto ko dito? Sa kwentong ito, sinakal nung servant, yung fellow servant niya na may konti lang naman na utang. Sa makatotohanang buhay, wala naman sigurong mananakal dahil may utang, sa physical. But come to think of it, sa verse 28, can we go back to verse 28? Yung chinok nung servant, yung fellow servant niya, habang iniintay natin, pwede ba nating namnamin ito at isipin, na wala naman talaga sa physical na mananakal ng kapwa mo believer dahil sa galit mo. Pero pagka inisip natin, every time na mas pinipili pala nating ikwento sa iba, yung inis natin sa iba,
Every time na may nakikita tayong mali at feeling mo tama ka, hindi ba in the spirit, chino-choke mo rin yung fellow believer mo? Literally, pag chinoke mo ang isang tao, mawawalan ng hininga. Every time na sinisiraan natin, lalo ang fellow believer na namatay din dyan ng Panginoong Hesukristo, chino-choke natin yung kapwa, nawawalan ng boses. Naaapektuhan yung anointing. Di ba? Wala nagsalita pas. So, naalala niyo yung verse na sinabi ko nasa 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. Wait lang, nawala ako. Wait lang po ha. Yes, ang galing. Thank you, Tita Baby. Yung sinabi ni Lord na obedience is better than sacrifice, na kahit anong ginawa sa iyong mali ng fellow believer mo, pwede ba nating namnamin ito na titignan natin yung fellow believer natin na tumutulo din ang dugo ni Jesus dyan. Same sa'yo. Same sa'yo. Pare-parehas tayo. Walang nakaaangat, walang nakabababa. Every time na, let's say, hindi naman, wala sa church setting, may boss ka, nainis ka, kinuwento mo sa iba, yung kinaiinisan mo sa boss mo, naturingang Kristiyano ka, nasaan ang love doon? Tapos sasabihin mo, mahal mo si Lord? Nangyayari to sa totoong buhay. Hindi ko sinasabing hindi ko to nagawa noon. Nagawa ko na rin to. Pero kasi, ang buti lang ng Panginoon na yung salita niya, hindi for condemnation, but for conviction sa ating lahat. Yung anyone, sa church setting na may higher authority kesa sa atin, I hope makita to ng lahat na ang goal ng enemy sa church is to divide us, na dapat united tayo. So ang gagawin niya, titirahin niya yung heart ng bawat isa na ma-offend, lalo sa mga leaders, sa mga pastors, or kahit yung super close mo, beshiwap kayo noon, ngayon hindi na kayo beshiwap. Diba? So, naintindihan ba yun? Paki-interpret na lang, Pastora. Hindi naintindihan ni Pastoris. Ang tanong ko, nasaan ang submission? Nasaan ang obedience sa Panginoon? Every time na in the spirit, chino-choke natin yung boss natin. And dito ko na-realize, pagdating sa career, every time na yung employee, gitil na gitil sa employer at sinisiraan yung employer, instead na bigyan ng clarity, kausapin, makipag-communicate sa employer, ang nangyayari dito ay, anong tawag dito? Ang nangyayari dito, na ikaw din ang nagbukas ng pintuan sa enemy para maudlot ang promotion mo. Kapag mas pinili mong manggitil sa fellow believer, lalo sa mga leaders, ikaw din ang umudlot sa spiritual walk mo. Pwede bang namnamin niyo yun? Kasi isa to sa nakapagpagising din sa akin. Again, itong preaching na to, hindi lang para sa inyo, para din sa akin to. Para sa ating lahat na body of Christ. It says in Matthew 7:2, isa pang pamparil to, for in the same way you judge others, you will also be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. Ang unforgiveness, alam natin na may katumbas na consequence. Yung shinare ko kanina na investment sa relationship, yung na-receive natin kay Lord, dapat nating i-share sa iba. Yung dineposit sa atin ng Panginoon, we have to be a good steward of what we receive from the Lord, such as forgiveness, the grace, the love. Lahat ng dineposits niya sa atin, kailangan nating i-withdraw, para ma-release sa fellow believer natin. Kasi lahat ng dineposit niya sa atin, kinakailangan natin pampabuild up ng relationship. Bagay na ayaw ng enemy. Naiintindihan niyo ba itong pinupunto ko? Ngayon, pinag-usapan natin tapos na tayo sa relationship kay God, relationship naman sa fellow believer. Dito naman tayo sa relationship sa ating earthly family. Let's go to Joseph comforts his brothers. Genesis 50, verse 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph bears a grudge?
Then he will surely repay us for all the evil we did to him. Verse 16. So they sent word to Joseph, saying, Before he died, your father commanded, This is what you are to say to Joseph. I beg you, please forgive the transgression and sin of your brothers, for they did you wrong. So now, Joseph, please forgive the transgression of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. 18. His brothers also came to him, bowed down before him, and said, We are your slaves. Verse 19. But Joseph replied, Do not be afraid. Am I in the place of God? As for you, what you intended against me for evil, God intended for good, in order to accomplish a day like this to preserve the lives of many. Last verse 21. Therefore, do not be afraid. Inulit-ulit ni Joseph, I will provide for you and your little ones. So Joseph reassured his brothers and spoke kindly to him. Nung minimeditate ko tong kwentong to, tinanong ko si Lord, bakit humagulgol ba si Joseph? Dahil ba sa naawa siya sa mga kapatid niya? And kanina, habang pina-finalize ko tong notes, doon ako naka-receive ng revelation sa Panginoon na gusto kong i-share sa inyo. Ito naman ay understanding ko lang, hindi ko ini-impose na ito talaga yung meaning. Yung kaya pala humagulgol, naintindihan mo ba, Pastor, yung humagulgol? Yeah. Kaya pala humagulgol si Joseph. Sa kwentong ito, nagpadala ng messenger yung mga kapatid niya kay Joseph at sinabi ng tatay nila, sa case kasi nito, patay na si Jacob. Sinabi ng tatay nila na patawarin mo ang mga kapatid mo, ganun. Ang nakuha kong revelation dito sa Panginoon ay napahagulgol si Joseph kasi naalala niya yung relationship niya sa tatay niya. Napahagulgol si Joseph, nagwept si Joseph, kasi ang nag-intercede na ay ang tatay niya, kahit patay na yung tatay niya. And sa case natin, anong pinagsasabi ko dito, anong kahalagahan nito sa relationship sa ating earthly family? Sa case nating mga believers, si Jacob, sa kwentong yon patay na. Sa case natin, ang magpapaalala na tayo ay magpatawad, the man who interceded for all of us, none other than Jesus Christ. Sa kwento nito, naiwan ito yung revelation na gusto ko din i-share sa inyo. Sa understanding ko, tawag dito, alam ko sa kwentong to, favorite ni Jacob si Joseph, kesa dun sa mga kuya niya, sa mga kapatid niya. Nai-imagine ko lang nung na-receive ni Joseph yung message na ito sa tatay niya, naalala niya, simula nung maliit siya, hanggang sa lumaki siya, hanggang sa naging, na-promote na siya ni Lord, yung lahat ng good memories na ininvest ng tatay niya sa kanya. Pero mo, sa kwentong to, kahit patay na si Jacob, nag-e-echo pa rin yung memories na naka-attach sa relationship. Sa case nating mga believers, habang buhay na mag-e-echo yung relationship natin sa Panginoon, dahil meron siyang dineposit sa atin na magpapaalala nun. Walang iba, kundi si Holy Spirit. And because of his father's message, nakuha ni Joseph na makapagpatawad sa kanyang earthly brother, sa kanyang pamilya in short. Kung mapapansin nyo, sa Bible story na ito, 2 times sinabi ni Joseph sa mga kapatid niya, do not be afraid. Every time na pipili tayo ng best decision, which is yung i-save yung relationship natin sa earthly family natin, nasa silence ang fear. Ang pinupunto ko dito, let's go to the next slide, family relationships matter more than our status in life. Pero hindi siya tungkol sa finances hindi siya tungkol sa kasing level mo si small laude, tapos eto ka, hindi siya ganun I believe and real talk ito sa tayong mga believers, sino dito yung may pinagpe-pray pa na family members na wala pang relationship kay Jesus? Can you raise your hands? Halos lahat naman tayo, hindi ba? Yung status na tinutukoy ko dito,
Kasi sometimes, actually most of the time, ang tingin tuloy sa atin ng mga family members natin na wala pang relationship kay Jesus, ang taas. Meron pa silang mga linya na, naku, hindi mo pwedeng yayain yan sa club. Diretso yan sa heaven. Meron pang mga linya, naku, holy yan. Naku, ika-cancel niya ng sinasabi mo. Nangyayari din ba sa inyo yon? Na parang nahuhusgahan na kayo dahil sa belief natin. And sa makatotohanan ng buhay, sa loob ng mga kanya-kanyang bahay natin, nagkakaroon naman talaga ng friction dahil sa beliefs di ba? Minsan, iba Bible study mo lang, maganda naman talaga yung intention mo, pero yun pala, ang nasa heart nila, nag-i-impose tayo sa kanila, pero hindi naman talaga ganun yung laman ng heart natin, ano? Another revelation na gusto kong i-share sa inyo, sa kwentong ito, pinili ni Joseph na patawarin yung mga kapatid niya kahit pinagbubugbog siya noon, binenta siya noon, ganun-ganon. Ay, time's up. Kala ko may time's up na. Commercial. Okay, dahil sa better decision ni Joseph, may na-release sa mga kapatid niya. Walang iba kundi yung provision. Alam niyo, dito ko naintindihan, ang goal ng enemy, ang unang-una niyang laging tinitira ay ang relationship, whether sa earthly family mo, sa body of Christ. Pag ito ang una niyang nasira, at yung heart mo ang pine-penetrate ng demonyo, inuudyukan ka ng kung ano-ano para ma-offend ka sa pamilya natin, spiritual man or earthly, susunod ang finances, susunod ang health. So, lahat ng nasa ilalim, maaapektuhan. Ang ending niyan, apektado ang relasyon mo sa Panginoon. Mautak ang demonyo pero matalino ang ating Panginoong Hesukristo. Can we go to the next slide? My point is, when we honor our family relationships, it opens the way for God's provision. Alam niyo, dito ako napaisip na ang tinuro ng mga pastors natin, nakalagay sa Bible, ang daming kingdom principles kung paano mag-manifest yung sa finances, paano ka gagaling, paano ganto. Pero what if, ang iisa lang pala na kailangan nating gawin ay ayusin ang relasyon natin sa Panginoon. Kasi sa case dito, ayusin ang relasyon sa Panginoon na magkukos na makukuha nating patawarin yung relasyon natin sa ating mga pamilya, sa body of Christ, and then everything else will follow. Sa case ni Joseph, he chose relationship, not a power trip. Kind words over condemnation. Malamang yan pa ang maging susi sa salvation ng family natin. Malamang yan pa maging susi para makita natin sila na nandito na sa Abundance Weekend at nilulublob na sa water baptism. Nag-agree ba kayo dito sa sinasabi ko? I'd like to share with you a sample testimony. Viral ito sa US. Baka napanood nyo na. Ang natatandaan ko lang kasi sa short clip na ito na FB Reel, nasa isang courtroom. Ang pangalan ng kriminal ay si Gary Ridgway. Pwede nyo lang i-research yan. Ngayon, itong criminal na to, meron siyang ni-rape at pinatay, puro babae, 48 na mga babae sa US. Ngayon, nagpunta siya, nasa courtroom sila, kaharap ni Gary Ridgway, lahat ng kamag-anak ng lahat ng 48 na pinatay niya. So lahat, binigyan ng judge na magsalita para doon sa message nila, para doon kay Gary, doon sa criminal. So, expected na natin, lahat ng sinabi nila, masasakit. Ang ilang lines pa doon ay, animal ka, mapunta ka sa impyerno, demonyo ka. Pagdating doon sa tatay na lalaki, kahawig siya ni Santa Claus, basta yun ang palatandaan ko, kamukha siya ni Santa Claus. Ang sabi ng tatay ay ganito, Mr. Ridgway, yung kriminal, there are people here that hate you. I'm not one of them. You have made it difficult to live up to what I believe. And that is what God says to do. And that is to forgive. And you are forgiven, sir. Nung sinabi to nung tatay,
humagulgol yung kriminal versus sa dun sa kung ano yung mga masasamang salitang pinagsasabi ng mga kamag-anak ng kriminal na poker face lang yung kriminal. Pagdating dun sa tatay na nagsabi nito na you are forgiven, kasi yun ang sabi ng Panginoon, humagulgol yung kriminal. Ang pinupunto ko dito, yung tatay na yon na ang anak niya ay ni-rape nung suspect, ni-rape nung kriminal, mas pinairal niya yung relationship niya sa Panginoon na hindi naapektuhan just because may ginawang kademonyuhan sa anak niya, yung lalaking yon. Kay kapatid natin sa Panginoon o kamag-anak natin, I believe our response ay hindi dapat katulad ng sa mundong to. Palaging katulad sa kingdom, yung kalakaran sa kingdom. Walang iba kundi yung kalakaran ng pagmamahal. Itong cross na to na nakikita natin sa unahan, I believe this is the heart of our Father. It's about reconciliation and restoration. Do you agree? It says in Romans 5:10 verse 11, may I call Pao? For since our friendship with God was restored by the death of His Son, we were still His enemies. We will certainly be saved through the life of His Son. And not only that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. We have our friendship with God because of the man na nag-sacrifice para sa ating lahat, just to give us a good and everlasting relationship with our Heavenly Father. Do you agree? Yung friendship/relationship na dapat nating i-prioritize. Proof na ang heart ng Panginoon ay palaging siya muna before anything else. Siya ang good investment natin. It says in Deuteronomy 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Naalala niyo yung tanong ko kanina, what if tanongin tayo ni Holy Spirit, nagmahal ka ba talaga? Minahal ba talaga natin siya? Through giving importance to our relationship with Him, with our fellow believers, with our family here on earth. Sa lahat ng nangyayari sa buong mundo, alam natin na end times na to. Yung away sa Israel, sa Iran, sa US. But my prayer sa ating lahat, including me, yung spiritual discernment natin, yung sharpness ng eyes natin, mapunta sa next level, na makita natin kung double time ang enemy sa buong mundo na pag-awayan lahat ng leaders, double time din siya na sirain ang buhay mo, ang buhay nating lahat, through sabotaging every relationship that we have. Sa last days na to, nasa last days na tayo, double time ang enemy sa paninira ng lahat ng iba't ibang relationship natin dito sa mundo, na nirigalo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag nasabotage ng enemy lahat ng mga nakakonect sa atin, susunod na dyan ang spiritual numbness. Susunod na dyan yung spiritual coldness. Lukewarm ka na. Paano ko nasabi to? Kasi sa sobrang iba yung priority mo at naiba na yung focus mo dahil sa galit o kung anuman, mas nauuna mong kausapin yung kaibigan mong iba na pares kayo nagrarant sa isa't isa. Kesa ibuhos lahat sa paanan ni Jesucristo. Kesa mag-spend ng time sa kanya-kanyang altar natin. Kesa patahimikin lahat ng noise at manatili lang sa paanan niya. Naalala ko yung preaching ni Pastora na sinabi niya yun, at the feet of Jesus. Kasi yun naman talaga ang dapat na posisyon nating lahat. Pag natira ng enemy, and I tell you, in these last days, talagang tinitira niya lahat ng relationship. Pag natira niya lahat, nawala na sa'yo lahat, galit ka na sa lahat, susunod na dyan yung prayerlessness. Susunod na dyan yung kay questionin mo, bakit Lord nangyari sa akin to sa relasyon namin?
bakit ganito namatay yung tatay ko, bakit ganon, puro bakit ganon. Ang ending, napupunta sa'yo yung attention at hindi sa Panginoon na nagregalo sa'yo ng relasyon. Ito yung panahon na hindi lang tayo nakatutok kung ano yung napapanood natin sa TV, pero pwede bang itutok natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon? We have to be spiritually alert and sober-minded these last days, na hindi na tayo papayag na magpanakaw pa sa demonyo. Agree ba kayo dito? Pwede bang sabihin nyo sa sarili nyo, miski sa Wisdom Online, hindi na ako magpapanakaw sa enemy. And again, hindi lang naman finances ang ninanakaw ng enemy. Susunod yan, ang una niyang tinitira ay yung kanya-kanyang relationship natin. Sa parable of 10 virgins, ang tinutukoy dun ng Panginoon sa parable na yon ay yung last days, yung rapture na mangyayari. Yung 5 babae, may oil, handa sila. Naiwan yung 5 kasi wala silang extra oil, hindi sila handa. Ang agenda ng demonyo these last days, tumapon yung oil of intimacy mo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paninira ng iba't ibang relationship sa buhay mo. Sa pamamagitan, hanggang sa yung relationship mo kay Lord, mag-die down na, maging lukewarm ka na, hanggang sa itakwil mo na ang Panginoong Hesukristo natin. Ang agenda ng enemy ay, sa parable na yun, ang tinutukoy ni Lord na kailangan nating maging ready. Ang agenda ng enemy, patulugin ka kasi hindi ka spiritually discerning sa nangyayari ngayon. I believe this is the best time, the season na dapat nag-iipon na tayo ng oil. Inaalagaan yung relationship sa Panginoon because that is your oil of intimacy with Him. Huwag kang magpanakaw ng oil of joy. Huwag kang magpanakaw ng oil of peace dahil lang sa kung ano-anong sulsol ng enemy. Jesus won everything sa cross, including yung relationship natin sa kapwa natin, kay spiritual yan o sa earthly family natin. I believe this preaching ay never tungkol sa condemnation but about conviction. But also, this preaching ay divine invitation ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Kagaya ng kanta kanina na, "Oh, come to the altar." I believe Jesus is calling each and every one of us to be awake this time. Hindi ka pwedeng tulog. Hindi ka pwedeng, sa panahon ngayon, hindi ka nagpe-pray and fast. Sa panahon ngayon, hindi ka nagtatang. Sa panahon ngayon, hindi ka nag-Bible study group. At sa panahon ngayon, mas pinili mo na manood ng sine sa Glorieta kaysa umupo dyan at makinig ng salita ng Panginoon. At yun ang gustong-gusto ng enemy. Pero bakit natin ibibigay yon sa enemy? This is the best time na mas hot ka pa sa pinaka-hot. Yung boiling point na sobrang hot na hot ka sa Panginoon, malayo, 300 kilometers pa lang ang layo mo sa enemy, umaalis na ang enemy kasi dama niya yung anointing mo. Dama niya yung oil of intimacy mo sa Panginoong Hesukristo. Na kahit anong gawin ng enemyng paninira sa iba't ibang relasyon natin, you keep the oil of joy. Bit-bit mo yan kasi pag tunog ng trompeta, kasama ka sa papasok. Uupo ka sa wedding banquet. And I just want to reiterate this, Ang heart ng Panginoon sa heaven, sa wedding feast na magaganap, I believe, meron tayong kanya-kanyang upuan doon. Nakaukit na yung pangalan natin. Pastor Celeste, Pastor Riz, Tita Baby, including every member of our family na hindi pa kilala ang ating Panginoong Hesukristo. The very thing na ginagawa ang agenda ng enemy ngayon, umalis ka sa pwesto mo. But I believe this preaching is about divine invitation of Jesus calling us, going back to the man who first loved us. Let's go to the last slide. It says in Psalms 25, verse 14, TPT version, "There's a private place reserved for the devoted lovers of Yahweh.
where they sit near him and receive the revelation secrets of his promises. This is a divine invitation from God the Father that lalo sa time ngayon, we should remain seated. Walang tayuan, walang alisan. Kung gusto kang paalisin ng enemy, mas lalo kang wag umalis sa private place na to. Mas lalo kang makipag-commune sa Panginoon. Mas lalo kang makipag-communion. You know how effective it is pag nakikipag-communion tayo sa Panginoon? Ilang beses ko tong na-witness, nakaka-breakthrough ako kapag araw-araw kong ginagawa yung communion. Kung iisa-isahin natin lahat ng kingdom principles, aabutin tayo ng 3 hours dito, ano? Pero ang pinupunto ko dito, in the physical, ginawa ng Panginoon na nabeben talaga yung legs natin. Kasi mas nakakapahinga ang isang tao in terms of yung sa body pag nakaupo, tama? And I believe, hindi aksidente na bakit ang word na ginamit dito ni Jesus ay where they sit near Him. Ang gusto ng enemy, chaos sa buhay natin. But the Lord is inviting each and every one of us to just sit beside Him. Kasi ang description pala natin sa Bible, devoted lovers niya. I believe this is a divine invitation of the Lord na pwede tayong magsimula muli. God is the God of new beginnings. Do you agree? This is a divine invitation from our Lord and Savior Jesus Christ to prioritize Him. A divine invitation from the Lord to use your weapons again. A divine invitation from the Lord to wake up. Wake up spiritually. Command again. Kung hindi ka nahil ngayon, bukas ulitin mo ulit. Kung hindi nag-manifest, kung yung nakagalit mo noon ay hindi ka pinansin kahapon, batiin mo ulit ngayon. Huwag kang titigil kasi ang gusto ng enemy these last days, mag-give up ang bawat isa sa atin. But the spirit of hope is inside of us. Do you agree? I'd like to invite everyone, I just want to pray for each and every one of you. I will end this preaching with a prayer. Can I invite everyone to stand up? Shita la kandi ala re ya mama 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 ya la ra 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 re 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 ya mama 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 ya la ra re ya la re ya la re ya la re ya mama 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 shia ya 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 ni shia la re ya la re ya la re ya la re ya mama 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 dara ka mama ka papa shiti ala re ya la re ya la re ya la re. Lord, we adore you. We thank you, Lord, for you are the God of mercy. You are the God of all grace. You are the God of compassion in Jesus' name. You are our ever faithful God in the name of Jesus Christ. Ikaw ang Diyos, susukuan man kami ng lahat, puwera ka. Ikaw ang matitira kasi ikaw naman talaga ang nasa umpisa hanggang dulo. For your name is Alpha and Omega, the beginning and the end. Yandara kama mama shikala yala re mama mama mahin. Shiala re yala mama mama mahin. Shiala re yala. Lord, you said in your word, it is only you. Ikaw lang ang makaka-examine ng heart namin. At anuman po yung na-receive namin sa preaching mo, Holy Spirit. Ano man yung nasaliksik mo sa puso namin, na yun ay isang garment na sinuot ng enemy sa amin na hindi naman dapat namin suotin. The garment of hatred, the garment of offense, lahat ng tirada ng kaaway. Lord, we repent kasi hindi kami naging spiritually awake. Sa lahat ng mga times na nagpadala kami sa distraction ng kaaway, gawin to para magmanifesto, ito. Na nalimutan namin, the first step
will always be you. Seek first the kingdom of God. Kagaya nga ng sinabi mo, Panginoon. And thank you, Lord, because we believe right now, yung presence mo na andi dito in Jesus' name. Nakabuka yung dalawang bisig mo, yung arms mo, nakahanda na yakapin kaming muli. Thank you, Jesus, oh God, for you are the Father of the renewal of our minds. You are after the renewal of our minds. And we believe na yun ang desire mo sa amin, oh God. And we thank you, Lord, that kahit anuman yung nababoy ng enemy sa buhay namin, anuman yung nangyari noon na napaniwala kami na yun ang dapat namin prioritize, we thank you, Lord, for you are the God of restoration. You are the God of redemption, that in you, oh God, we can begin again as if hindi nasira, walang bakas ng kahapon. Panginoon, maraming salamat, oh God. We thank you, Lord, that sa pamamagitan ng sacrifice mo, Jesus, we have friendship with God the Father. We have friendship with you, Jesus. We have friendship with the Holy Spirit. And yun yung bagay, lalo ngayong last days, hindi namin papayagan na babuyin ng enemy. In Jesus' name. Shitala kandara kama mama shikara hande yalara papa kapapayin. Shitala handara yalara mama mama yin. Shialara ya. Shialara mama. We thank you, Lord, because I believe right now, yung hopelessness ay umaalis na in Jesus' name. Yung prayerlessness ay nawawala na ng bisa sa pangalan ni Jesucristo. We thank you, oh God. You are the Lord of fire. And I thank you, Lord, for the great revival of your fire within us, within the body of Christ, na sa lahat ng nangyaring pang-divide ng enemy, ang endgame namin ay unity in the mighty name of Jesus. Rama mama shikalaya mama yende. Shialara mama yende. Shialara we release the power of love right now in the mighty name of Jesus Christ. And we say right now, we forgive every person, every believer na naka-offense sa amin in the mighty name of Jesus. Rama mama shikalahanda yala rayama mama yende. Shitalayanda rayala. We silence every demonic spirit na nagkukos ng strife sa body of Christ in the mighty name of Jesus Christ. We arrest you right now. And on behalf of Wisdom Church of Manila, I stand in the gap in Jesus' name. I thank you, Lord, for you have given us the authority to trample them in the mighty name of Jesus Christ. Right now, we release cease and desist order against all this demonic spirit na nagkakos ng strife, na nagkakos ng division, na nagkakos ng selfishness, na nagkakos ng hidwaan sa earthly family namin and sa church family. In the mighty name of Jesus. Rama mama shikalaya mama yende. Shialara yende. Shiayayayayayande. And Lord, kagaya nung sinabi mo sa kwento ng parable of the prodigal son, in verse 20, you said, sinabi mo dito, so the son returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son. Son embraced him and kissed him. Right now, oh God, we permit you. We run to you, Jesus. We run to you, Jesus, right now. And we thank you, oh Lord, because we believe kahit gaano pa, anuman yung mga naging lapses namin sa buhay, you are still the same Father na yayakapin kami, ikikis kami sa noo, isasayaw kaming muli, at tatabihan kaming muli sa secret place, sa private place na nireserve mo sa aming lahat. And I praise you, oh God, because you are the God who never changed. The love that we have received nung bago ka pa lang naming kakilala is the same love that we are receiving now and forevermore.
And we recognize the power of your love at work in us na nadadaloy sa lahat ng relationship naming lahat. We thank you, O Lord, and as we sing this song again, O come to the altar, thank you, Lord, for giving us this opportunity na bumalik muli sa iyo at umupo muli sa iyo at magpayakap muli sa iyo. Kasi ikaw ang Diyos na kailanman hindi kami itataboy. Sa pangalan mo, Jesus, amen at amen.